Hi guys! Welcome back to another vlog. May isa tayong Ola na bibigyan ng pansin today dahil mukha siyang bago at pakalat-kalat na sa social media yung mga ads niya. Sabi niya fast approval daw, low rates, and no hidden fees. Looks promising. Pero, huwag kayo munang mag-download sa loan app na to na si Catch Cash. In case makita niyo yung ads niya sa social media ha. Baguhan ka sa mundo ng mga Ola, akala mo naman, napaka-okay itong pinapakita niyong 20,000 pesos daw na 180 days. Mapapaklik ka rin, ano? Pero bago nyo gawin yan guys, panoorin nyo na lang yung video na to kasi sinilip ko siya para sa inyo kasi bago po siya eh. Kailangan yung may heads up. So if you're interested, watch it. Welcome back to another online loan platform review. So kung bago pa kayo dito sa channel, my name is Ate Red, the original Utang Queen. Kasi dito po ay nagre-review po tayo ng iba't ibang mga online loan platforms para bigyan ko kayo ng heads up kung okay ba to o hindi. Utang is a serious matter. Yung isang loan app, kahit na maganda po yung ads niya, it doesn't mean na automatically okay siya. So mas maganda na meron kayong advanced na idea. So my video is not sponsored. It is based on my personal experience. So if you haven't already, please subscribe to my channel and hit that notification button para na-notify kayo kung meron akong bagong upload. So, ayun nga guys, si Catch Cash po yung pag-uusapan natin. Na topic na to dati ni Mami Yam. Hi Mami Yam. Mas bago pa si Catch Cash nung ginawa niya ng video. And na-reject po siya mga guys. Now that I mentioned Mami Yam, please subscribe to her channel as well because she does reviews of online loan platforms na walang halong marketing. Wala po tayong Ola links sa mga reviews natin. Reviews lang po talaga. At kung meron man akong links dito, meron na akong mga links dito. That's just product links. And for this video, I am using contact lenses na nabili ko sa EO. Ito po siya guys. They're affordable. They're comfortable. Also, yung lip color ko pala nagamit is from Maybelline. Maybelline in the shade of CM17. Anyway, so guys, balik na tayo dito sa kay Catch Cash ha. Kasi kung pagbabasihan mo lang yung kanyang mga screenshots and yung kanyang ads, mukha siyang promising. And just so you know, yung sabi ng loan app na to up to 20,000 pesos daw yung pwede niyang ipahiram result. Alam niyo guys, naiirita ako sa masyadong OA. More repayments, higher amount. Excited ka dyan. 24-hour online customer service daw. And at the time of filming this video, meron po siyang 3.8 na stars. Bakit kaya? At 10 pa lang yung nagbigay sa kanya ng review kasama na dun si Mami Yam. So, yung experience ko naman kay experience ko naman dito kay Catch Cash is that pagkatapos yung dinownload, naku guys, kaloka, ayaw na pa-screenshots. Alam niyo, bad trip ako sa mga online loan platforms na ayaw pa-screenshot. Yung pahihirapan ka, pagkatapos in the end, hindi naman pala masyadong okay na okay yung kanyang offer. So, ayun guys, sa simula pa lang na bad trip ako dito kay Catch Cash. Dahil ayaw niyang pa-screenshot. Mas mahirap mag-edit kapag nag-picture ka. So, ayun, pasensyahan nyo na kung medyo makulimlim po yung aking mga pictures. Pumamayag daw siya magpa-delete, pero wait lang guys, huwag nyo nang hintayin mapunta kayo sa ganyang portion, yung magpapa-delete kayo. Mas mabuti pa ang manood na lang kayo. Meron kayong idea, prevention is always better than cure. Meron siyang hihingin mga permission sa like device information, camera. Maniniwala ba kayo sa loan app na may typo? Ano ba yun? Camera na lang? Or baka siguro it's a different language? O bakit? Pilipinas yung market, diba? So, camera, permission. Mag-agree ka doon. Napakamarites niya at lumabas yung range. So, ayan naman sila guys. 2,000 to 20,000 pesos daw yung maaari niyong ipahiram. 91 to 365 days. Pero huwag kayo kaagad maniwala sa loan app na yan guys. Kung totoo nga na yung nasa Facebook, kung totoo man yung gano'n, edi sana maganda, di ba? Kasi malaki na rin yung 20,000 pesos na max loan offer. Yung talaga pa-screenshot. So, while I was doing it, sabi ko, tuloy ko pa ba? Anyway, so tinuloy ko para share ko sa inyo yung experience ko. So, ayun guys, I click Go Apply. Humingi po siya ng aking active mobile number and nagpa-verification code siya. Pagkatapos ng OTP, ayun, humingi po siya ng mga personal information, marital status, education, children, number, time of rest. Meron man ganyan. And then type of residence and the number of your bank account. So, hingin niyo yung current address and then hingin niyo yung work info. Marami po siyang tanong na kahit nasabihin mo sa kanya na unemployed ka, hingin niya pa rin yung mga company address, company name, email, company phone number is optional. Buti naman. So, yung mga contacts naman ay pwedeng 3 contacts ang i-submit mo sa kanya and sabi niya pwede kang mag-add more but wag na guys. Tapos hihingi po siya ng picture ng ID mo and magpapa-selfie siya.
So, pwedeng isubmit yung UMID, driver license, SSSTIN, passport, PhilHealth, PhilSys, PRC. So, I'm guessing na pwedeng mag-apply dito kahit na unemployed or student or housewife dahil hindi naman siya hihingi ng payslip anyways. Pero pag-isipan nyo na lang na mabuti kung talaga bang i-continue nyo siya. So, yung loan up na to, kailangan mo lang picturean yung ID mo. Hindi pwede na mag-upload ka ng ID from your gallery. Huh? And then, magpapaselfie siya. Pagkatapos nun, kailangan mong i-enter manually yung mga ID number mo. Ganun. And then, submit. And then, hihingi nyo po kung saan mo gusto ipadala. Pwedeng e-wallet, pwedeng bank. Pero ako talaga personally, guys, pag nagdadalawang isip ako sa isang loan app, hindi ko na binibigay yung aking bank info. Doon na lang ako, yung GCash na lang. Click ko na submit, sabi niya wallet confirmation na. And pwede ka daw magbigay ng another disbursement account. Pero wag na. Oy. So yun, submitted, lumabas, may range siya. Hindi mo malalaman kung magkano talaga yung offer mo. Parang bibigyan ka lang ng idea you may be approved somewhere between 2,000 pesos and 20,000 pesos. Hindi naman pala minimum 2,000. Nag-refresh po yung app at yung pala 1,000 lang. Deceiving po yung range na binigay niyang 2,000 tsaka 20,000. Kung tayo yung mga ordinaryong Pilipino, pinakitaan tayo ng ganyan, di ba, iisipin mo, okay na to kasi baka minimum of 2,000 naman pala yung ma-approve sa akin. Pero hindi mo aakalain, 1,000 na pala yung isasubmit niya sa iyo. Parang lumalabo siya ng lumalabo. Kaya siguro ayaw niyo pa-screenshot ng dahil doon. Anyway, so naghintay ako guys na i-review niya yung offer. Kasi yun, sinabit ko kasi at nung sinabit ko doon na lumabas yung 1,000. Yung lumabas lang dito is the date you submitted your application pero walang due date. Even at this point, wala ka talagang idea kung may kaltas ba or buo mo siyang matatanggap. Wala. Nakakatakot guys. Ayoko sa mga loan app na masyadong suspense. Yung parang kinakabahan ka while pending. Anyway, so it's a blessing in disguise na hindi na ako na-apply sa loan app na to. Tapos sabi niya, request rejection. And your application has been rejected. Please try again after the countdown ends. Di bale na. Sabi niya 71 hours, 17 minutes, and 45 seconds. Hiyang-hiya naman ako sa reason kung bakit na-reject ako. So, 1,000 pesos na loan. Na-approve nga ako sa mga loan apps na super legit. Yung hindi ka kakabahan tulad nito. Yung mga loan apps na very transparent. Ito, na-reject ako dahil dito. 1,000 na nga lang, reject pa. Tapos pang tagal pa ng, tagal pa ng review niya. Kala po ba naman, ang ganda-ganda ng system niya. Hindi ko na babalikan yung loan app ito. Ayoko sa mga ganitong klaseng loan app, guys. Nag-release daw sila ng loan sa kay ganito, sa kay ganito. Parang hindi po taga rito. So wag dito mga guys. Please check the loan apps that are in my legit loan apps playlist by Ate Red. Okay po, yung mga terms na ina-offer ng mga loan apps na to, mas transparent and registered po sa Securities and Exchange Commission. That's all for today's video. I will see you on my next vlog.